Posibleng iain sa Senado sa mga susunod na araw ang isang resolusyong nagpapabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Kasunod yan ang pag-amin ni Senator Bato de la Rosa na galing sa kanya ang kumakalat na draft resolution. Tinutulan niya ng ilang senador at House prosecutors. May report si Mav Gonzalez. May nakita na kayong ganung reso, sir? Noong una, patay-mali siya pa, pero kalaunan, kinumpirma ni Senator Bato de la Rosa na sa kanya nang galing ang draft resolution na usap-usapan ngayon sa Senado. That's my own initiative. Galing ngayon sa akin. Ang laman nito, pagpapabasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi dumaraan sa paglilitis. Sa draft resolution na walang pirma at pangalan ng may akda, nakasaad na dahil hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ng bise, wala ng oras ang kasalukuyang Senado para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13. At dahil sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat nang ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case. Tiwala si De La Rosa na makakakuha ng suporta ang resolusyon. Kung kailan niya ito ihahain, Meron pang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Ang ibang mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan at unless pagbotohan niyan. agad nilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito si Vice President Sara Duterte. Wala siyang pakialam dito. Si Senador Amy Marcos nabasa na raw ang mga draft resolution at humihiling siya ng caucus o pribadong pag-uusap ng lahat ng senador. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Sa oras na maihain ang resolusyon at madala na sa plenaryo, pagbobotohan ng mga senador kung tatanggapin ito o hindi. Nauna nang sinabi ni Escudero sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya na 13 o higit pang senador. Kung may kwestiyon, maaari itong iakyat sa Korte Suprema. Pero para kina Senador J.V. Ejercito at Alan Peter Cayetano, kailangang dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty. Ang resolusyon, tinutulan ng ilang House prosecutors tulad ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores at Manila 3rd District Representative Joel Chua. That is unconstitutional. They are violating their constitutional mandate. Mensahe naman ni incoming Party List Representative Laila De Lima na kasama rin sa House prosecutors. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng kampo ng Vice Presidente tungkol sa resolusyon. Pero sabi ni VP Sara, pinag-aaralan na raw ng kanyang mga abogado ang pagkwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang kanyang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kina-question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.